mga kababayan, eto ang itsura ng desperadong maligno na isang dilawan. Kasama ang isang paring dating adik, mga kababayan, na bumabatak ng iba't ibang klase ng pulburon. At eto talaga, mga kababayan, no? Dalawa na silang maligno, no, na mga anti-Duterte. Yung isa yung parang lukaret daw, mga kababayan, na si Jam Maligno. Tapos eto si Shelo Maligno, mga kababayan, na sinasabing brilliant daw, mga kababayan, dahil taga-UP. Ha? Taga-UP, pero nasira na ang utak, mga kababayan, dahil wala na kung ano-ano na ang pinagsasabi, mga kababayan. Ang kanilang pinagbasihan sa pagsasampa ng kasong plunder kay VP Sara ay para managot daw, sagutin daw ni Sara, mga kababayan, kung paano niya ginastos ang confidential fund. Tapos umamin, mga kababayan, na hindi lang si Sara ang gumastos niyan. Maraming opisina din, mga kababayan, ang gumastos ng confidential fund. At dapat ring managot, pero hindi nila kakasuhan ng plunder. Si Sara lang, mga kababayan. O tingnan niyo ang kahipokritihan ng babaeng ito, mga kababayan. Desperado ang galawan para lamang mapigilan ang pagka-presidente ni Sara Duterte, mga kababayan. Ang tanong, kaya bang pigilan nitong si Shelo Maligno ang pagka-presidente ni Sara Duterte? Ha? Panoorin po natin, ha? Hindi pa rin nilulubayan si VP Sara sa issue tungkol sa kanyang confidential Hindi pa rin nilulubayan ng mga satanas, mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte. funds. Sinampahan siya ngayong araw ng patong-patong na reklamo plunder! dahil sa paglustay umano ng pondo. Confidential Ang detalye fund! sa agenda report ni Joan Manalo. Pare na dating adik, mga kababayan, na umamin, ha, ang binabatak pala ng pare, mga kababayan, pulburon kagaya ni BBM, mga kababayan. Aminado siya. Siya bukol, mga kababayan. Damo. Grabe, iba't iba. Dati mga tabletas, mga kababayan. Animal. Naging pare. Tapos, sa misa, mga kababayan, ang sabi, huwag kayong mapanghusga. Tapos ngayon, mga kababayan, hinusgahan si VP Sara. Diyos ko, Lord. Personal Ang desperadong, mga kababayan, dilawan. Eto, tae na rin, mga kababayan, no? Shelo Magno. Dati-rati, mga kababayan, parang binibigyan pa natin ito ng, benefit of the doubt, na kahit dilawan, mga kababayan, parang akala natin parang katulad kay Guanzo na at least reasonable, mga kababayan. Ngayon, tae na. Inidoro talaga. Kasama ang dating adik na pare, mga kababayan. Ang mga complainant sa Office of the Ombudsman ngayong araw para isampa ang reklamo Mga basura, ang kalbo, mga kababayan, si Kabaong Reyes. Robert Reyes na nagdala ng kabaong dati. bribery, graft and corruption, malversation, and Grabe. betrayal of public trust. Confidential fund ang kanilang Wala nga silang ebidensya, mga kababayan. Hindi nga nila masabi na ginawa talaga yan ni Sara. Ang kanilang reason, para daw sagutin ni Sara Duterte, mga kababayan, ito. So, ang kaso, mga kababayan, based lang sa kanilang assumption na ninakaw ni Inday yung pera. Wala silang ebidensya. Gusto lang nila pasagutin tapos sampa agad ng kaso. Samantalang, ang mga bangag, mga kababayan, malinawalang pa sa sikat ng araw ang ginawa nila dahil permado mismo sa JAA. Hindi nila sinampahan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Ay, Kaugnay ito nako. sa umano'y paglustay ng bise ng 612 Grabe, ang term talaga nila lustay, pati media, mga kababayan, lustay. Dahil gusto nilang itatak kay BP Sara, mga kababayan, ang tawag nila Inday Lustay. Samantalang ang bangag, mga kababayan, grabe. Yun ang mapanglustay. 5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na pinumunuan Confidential niya mula fund. June 2022 hanggang sa magbitiw siya bilang kalihim noong July 2024. Bakit hindi nyo pa imbestigahan yung bagong DepEd ngayon? Under kay Angara, 22 lang na classroom ang napagawa. Ilan sa mga nagsampa ng reklamo sina Father Paring Adictus, Benedictus dati. Javi Villanueva, former Finance Undersecretary Shelo Magno, Mga kababayan, yang si Magno Maligno ito. Gabinete yan ni Bangag. Sinibak din dahil epal. Etong Maligno din ito, mga kababayan, na pare, kalbo. Dadala ng kabaong, as in, nagdala talaga ng kabaong, mga kababayan, para maprotesta laban kay Duterte. Secretary Shelo Magno, at former Presidential Peace Advisor Teresita Jing Deles. Yung mga gurang pala, mga kababayan. Mga pala yan, mga dilaw talaga. Sa isang 58-page complaint, idinitalya ng mga complaint. Sabi ni Sara, sayang lang daw, aksaya lang kayo sa pera, ay sa sa papel. Mga buwisit kayo.
fire hazard pa daw ito mga kababayan na baka masunog. Ang mga gawa-gawang pangalang nakasulat sa acknowledgement receipts Ah, ng mga bugo, hawak na no? tanggapan ni VP Ang term mga kababayan ni Sarah, mga bugo. Ibig sabihin mga bobo. Itong mga taong ito. Sara. Ang mga nasabing pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Kunwari lang mga kababayan yan para, ang dami naming ebidensya para sabihin talaga legit. Ay, pinakita nako Lord. sa PSA records. Nakasaad din sa reklamo Trilyanes ang sa trilyanes pagbibigay na mga kababayan ng ng sa ano. AFP officers na itinalaga ng PISE kahit wala silang legal authority na tumanggap ng government funds. Sige, magsampa lang kayo mga ungas. At ito mga kababayan, mapa-fast track ito dahil si Boying Rimulya Kaya umaasa si Kakampi Father nila. Flavi na pagtitibayin ng ombudsman ang mga inirerekomenda nila Matinding batakan yan pagkatapos dyan. Celebration ninyo. kaso laban kay VP Sara. Pustahan tayo, iimbitahin ito sa Malacanang mga kababayan. Itong padrimonyong ito. Sasabuyan siguro yan ni Bangag. Coca-Cola! Coca-Cola ha? Sabi natin Coca-Cola mga kababayan na soft drinks lang naman. Kayo naman. Celebration, inuman ng Coca-Cola mga kababayan. Di ba bawal sa pare, uminom ng alak? Except lang kung magmimisa dahil wine. Pero, Coke lang, Coke lang sa'yo ha. Na inumin ha. Kayo naman, huwag duming isip. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential Ang gumamit ng droga. Diyos ko Lord, ang mukha Lahat ng klaseng droga mga kababayan, binatak daw nito. Umami na sa interview. Hindi ka ba tumikim ulit, padrimonyo? funds sa confidential nature. Accountability Bakit? Si BP Sara lang, animal. Kung ang inyong purpose niyan ay para bigyan linaw, hindi lang si BP Sara ang may confidential fund, ungas. takes precedence. President! Speaking of president, ang president ang may pinakamalaking confidential fund. Before that confidential fund. Inaasahan naman ni Mga Magno na bangag, mapapabukas maligno mga kababayan, si Maligno, Lumabas na ang pagka-ebak nito mga kababayan, Desperado. ang bank Maligno. records ni VP Sara sa tulong ng Anti-Money Laundering Council. Chelo, o AMLA. Maligno. Hindi ba malaking issue yan? Di ba malaking maligno yan? Ang sabi mga kababayan, pakawala ito ni Romualdez dahil lahat pwede niyang sabihin mga kababayan, maging ang Marcos resign o ganyan. Pero pagdating kay Tambaluslos, si Tambaluslos ang mga kababayan, walang bayad at kasalanan para sa malignong ito. Na bakit noong 2023 ay nabigyan Iyak pa mo, ng maligno. confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala Iba't ibang ehensya binigyan. Bakit hindi nyo kinasuhan din? Maligno. namang national security Tapos sabihin nyo hindi kayo nang haharas lang kay Sara? functions. So ito yung mga policy Wala bang subapalpal dito mga issues kababayan? na kailangan talagang sagutin Patango din ang demonyong pari, dahil ito ang Pari pa ba yan? O sa tanas na yan mga kababayan? Hoy CBCP, tanggalin nyo na nga itong malignong pari ito mga kababayan, Tanggalin nyo na yan CBCP. mag-guide Ayaw namin ng dating adik. sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan. Nananawagan din ng mga complainant na Bakit hindi nyo sampan si Bangag? imbestigahan ang nasabing Tingnan nyo, criminal ang mga jablo, mamaya-maya mga kababayan, babas-basan na yan nila tapos iaalay sa altar. Uy, masunog kayo. Masunog kayo sa impyerno. Baka masamang masunog itong mga papel, Madali pa namang masunog ang papel mga kababayan dito sa... Ito mga parang hinugot galing sa impyerno mga kababayan, Umuusok-usok pa sila mga kababayan. process. Buuin ang kaso para makapag-refer ng verified impeachment complaint sa Ang Kamara common nito. at ipasa ilalim Ang sa common nito mga kababayan, Inline ito sa mga makakaliwa. Nangangamoy NFA rice mga kababayan. Alam niyo yun. Anong klaseng NFA rice kayo? Yung manilaw-nilaw? BBM rice sa NFA rice? preventive suspension ang mga inirereklamong opisyal. Sounds like NFA pero alam niyo na yun. Hindi natin sinasabing NPA ha? NFA. NFA. Bukod kay VP Sara, inireklamo rin ang 15 opisyal ng OVP at DepEd. Kabilang dito sina Chief of Staff Zuleika Lopez. Yan. Yan si Zuleika Lopez mga kababayan. Gusto talaga nila yung puruhan. Galit na galit sila dahil pinagtanggol ni Sara. Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, former OVP Security Group Commander Colonel Raymond Dante Lachica, at former DepEd spokesman Basta kahit sino mga kababayan, yung mga matataas opisyal, ano nila?
inasuhan din nila. Person at Undersecretary Michael Poa. Agad namang bumanat ang PDP sa isinampang reklamo Yan, Topacio, laban go, sa Vice. Topacio, go! Tinawag itong hairbrained political stunt ang pagsasampa ng plunder complaint. Ano? Hairbrained. H-A-R-R-E, mga kababayan. Hairbrained. Utak hair. Ano yung hair, mga kababayan, sa Tagalog? Di ba yung hair, mga kababayan, is H-A-R-E? Para yung kuneho? Para rabbit pa rin, mga kababayan. Para pamilya na rabbit. So, utak. Parang kuneho. Oh, sabi ni Atty. Topacio. Recycled at rehashed na daw ang mga Oh. reklamo dahil napabulaanan Nonsense. na raw ang mga alegasyon laban kay VP Walang Sara. kwenta. Lalo Oh, pat walang kwenta. nabigyan na raw ito ng highest audit rating ng Commission on Audit. Di ba? Dapat sa COA, mga kababayan, ito magtanong, itong mga jablong ito, kung gusto nila Para sa malinawan. agenda, Joan Manalo, Oo. Polinorio, Kung gusto nila malinawan, no? Dahil si Sara, mga kababayan, hindi pwedeng maglabas ng impormasyon yan. Dahil mako-compromise ang national security, mga kababayan eh. Kung maglabas siya, kakasuhan naman siya, mga kababayan. Ang COA, dahil ang COA, mga kababayan, bahala na silang managot kung kasuhan sila. News Channel. Makakausap po natin ngayon ang isa sa Sino? mga complainant, si Ang visit complainant. Doktora Sylvia Estrada. Estrada pa Claudio, naman. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Walang maganda sa gabi. Yung tagapakinig. Gaano Walang po maganda sa matibay gabi. Itong isinampa ninyong reklamo Basura. laban Oh. kay VP Sara. Sabi ni VP Sara, surrender na lang kayo, mga animal. Nag-aaksay lang kayo ng papel. Matibay po. Hindi naman ako Matibay, tapos ang sabi ng pare, mga kababayan, gusto lang daw nilang maliwanagan. Wala naman daw silang mga kababayan, hindi pa sila sigurado kung talagang nilustay. So bakit pa kayo nagsasampa ng kaso? lawyer, no? Pero Oh, hindi ka pala abogado. we were advised by certain of our counsel. Wala kang karapatang magsalita dito. Dapat lawyer ang pinagsalita mo dahil I'm wala merely kang alam. Di ba? Ayoko mag-file ng kaso na kakahiya naman. Ngayon, hindi ba yan nakakahiya? Pagmumukha Pero niyo? kami po na nag-file, ako in particular, sinundan ko po talaga yung hearings on this issue Oh, nantuwad ko, mga kababayan, na wala namang, ano bang napatunayan doon? Wala. of confidential funds. Oh. And Hindi ka ka-abogado. Kung sino mang abogado nito, mga kababayan, pera lang ang habol. Alam nilang walang mga kababayan, kahihinatnan. I really followed the evidence. Then we looked at the documents that came out of the committee hearings of Congress. And Congress, na mga kababayan, speaking of Congress, ang sabi, mga kababayan, iimbestigahan na naman ni Abante. Itong buwisit na Abante na hindi talunan, mga kababayan, kung elected. Benny Abante. Magpapaimbestiga na naman daw tungkol kay Madriaga, mga kababayan. At dyan, di ba dati, yung hearing sa Kongreso, mga kababayan, ang siyang basihan nila for impeachment. Ngayon, si Abante, ang itong investigasyon, mga kababayan, kay VP Sara, kay Madriaga, ito na naman, mga kababayan, ang preload o like prequel, mga kababayan, basta umpisa para sa napipintong impeachment na naman na complaint na isasabit laban kay VP Sara. sa akin pong buong palagay, malakas ang ebidensya. Malakas ang tama ninyo sa ulo, mga gunggong kayo. Hearings. At palagay ko, naman yon, in aid of legislation naman yon. In aid of legislation. Anong legislation ang nagawa nyo? Wala, mga kababayan. Sa 19th Congress pa Kaya yun. minabuti na namin na kasuhan na natin kasi yun ang logical na next step para. Hindi! Ang logical na next step is pumunta kayo sa COA at i-verify talaga na mayroon bang anomalya. Walang Para nakita. sa amin. Ang sabi po ng PDP, hair-brained political stunt lang daw ito. Talaga. Pero baboy ito, mga kababayan eh. Ang ugali, mga kababayan, Hindi natin sinasabing mataba siya, although medyo sumikip siya sa picture dyan, mga kababayan. Pero utak baboy, mga kababayan, dahil kababuyan ang mga ginagawa. Hindi utak kuneho. Well, they're at liberty to say that. But sa akin, Sa palibasa, mga kababayan, kakampi nila si the Boying. chance of VP Sara, if she truly believes herself to be innocent and Bakit binigyan po na yung chance? Kung talagang sigurado kayo na nagkasala si Sara, wala siyang chance. Panalagutan lang ang kanyang mga kababayan. Haharapin. Ibig sabihin nito, wala. Fishing expedition ito, mga kababayan. merely doing a harebrained political stunt na humarap siya. Kasi kung inosente naman siya, Hindi nga. Hindi nga sila sigurado, mga kababayan. Ang siguradong mayroong ginawang kasalanan si Bangag. naman ang ikinatakot niya.
In fact, Walang kinakatakat si when Sara. these charges came up, when this was happening, that's what she said. I welcome these charges. Kahit doon sa impeachment, sinabi Sige, I sige. welcome. Challenge namin sa'yo, doktora ka ba? Oh, doktor ito mga kababayan siguro dahil na PhD. Hindi doktor dahil kahit anong doktor ka ba? Si Sara lang ba ang may confidential fund? Bakit hindi mo kasuhan yung iba? Para maliwanagan din tayo sa nagamit, lalong-lalo na kay BBM. Gusto lang nilang maliwanagan mga kababayan tapos kaso agad. This Bulok! opportunity to clear myself, so we are just giving her another chance to Chance ba yan? Kaso clear agad? herself. Kasi hindi talaga nalitis itong mga akusasyon, hindi naman siya Kayo, nakasagot akusasyon na kayo lang din ang may gawa. kahit Buisit kailan. na to, oh. Dito kakataon na niya. Uy, shut up, buisit na baboy. Ang utak ka, baboy kung mag-isip. Hindi natin ang sinasabing baboy ang katawan. Today, Forward. ito ho ba ay galing doon sa mga hearings sa Kongreso? Yes po. Oo, di ba? Admit that, Sa buwatan, much of the sa buwatan mga kababayan, galing lang din sa Kongreso. evidence, Napakalaking came from the kalokohan. hearing. We looked at it as Parang, kami ang mag-iimbestiga, kami ang magsasampa ng kaso. Kasabwat namin lahat. we told the when we swore in, we looked at the documents together. We spent time in the last week or so talking to each other. Sa buwatan kayo, bahala ka, baboy na utak. Utak ha! Para hindi tayo, mga kababayan. Forward natin ha, kasi walang silbi itong pinagsasabi niya mga kababayan eh. Itong si Sylvia Estrada Claudio. Forward natin ito, walang silbi mga kababayan. Dito na lang tayo sa walang katapusang flood control scandal. Ito dapat pinagtutuunan mga kababayan. Dahil sigurado na itong talagang mayroong corruption. Yan kanila kay VP Sara mga kababayan. Ano pa lang yan? Fishing expedition mga kababayan eh. Higit Fishing 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo Ayan, si Tulfo mga kababayan. Tumanggap galing sa para galing sa sa kanyang 2025 senatorial kaduda-dudang mga Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor bendalo. konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang oo. Dahil mga kababayan AXIS mga kababayan, kasamahan niya sa AXIS. Nakakahiya ka Tulfo. Itong mga Tulfo mga kababayan, sa tingin natin kurakot din ito eh. Bakit na nanahimik mga kababayan sa korupsyon? Unang-una, yan si Erwin Tulfo mga kababayan, sinungaling na yan ha, dahil maraming libel cases mga kababayan. And then, isa pa, nag-TNT yan mga kababayan na nagsinungaling yan. 'Di ba? Kung TNT ka, nagsinungaling ka sa iyong sinumpaan dyan, katutuparin mo ang batas, susundin mo ang batas. Tapos, hindi pa nga niya na na plancha mga kababayan o na-clear out yung pagiging Eric Sylvester Tulfo niya. Tapos eto mga kababayan, kumpare niya sa AXIS mga kababayan, yung grabe AXIS ha, supposedly naglalaban yan, lumalaban yan sa mga kriminal. Tapos eto si Eric Yap, Edvic Yap, ano ba yung Yap yan mga kababayan, magkapatid pala yan. Nadadawit sa mali-malitang pera mga kababayan. Agenda report ni Joe At tumanggap din daw si Erwin Tulfo. Galing doon. Diyos ko. Bendalo. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts, AXIS yan sila mga kababayan ha. na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. AXIS? Kasama rin Grabe niloloko kayo ng AXIS. Bakit kasi bumoboto kayo dyan sa AXIS? Dahil Tulfo? pang Ay, personalidad nako. at Tulfo number 1 niyang mga kaduda-duda mga kababayan. mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLA tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Tapos si Gutesa mismo mga kababayan makakapag-testify na nadatnan niya si Eric Yap mga kababayan na nagdala ng grabe maletang pera, 46 luggages na puno ng pera mga kababayan. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga Ano naman yang Anong kabangagan na naman? flood control project. Ang dami ng mo sinasabing DPWH. wala ka pa Nakuha ng napakulong Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC
at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na Grabe, related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Unlawful Sa aming activity. pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACT-CIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Oh, ayan na, Nakuha Tulfo. namin Oh, yan mga kababayan, dokumentado yan ha, dahil makikita yan sa SOSE mga kababayan. Yan ang Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 Oh, pesos worth of tarpaulin. see? Mga kababayan, Tulfo, tatak Tulfo mga kababayan. At yung di ba, nahuli daw sa CCTV mga kababayan na isang kontraktor ha? Kontraktor ng flood control mga kababayan. Nagpunta daw sa Senado. Ang sabi nila mga kababayan, sinong pinuntahan dyan? Sinong pinuntahan? Tapos parang pa nga mga kababayan, labas pa nila na mga grupo ng mga Duterte ang pinuntahan. And then, mga kababayan, nagpunta sa opisina ni Erwin Tulfo pala, flood control na mga kababayan, Contributions kontraktor. ang Earthyard Corporation. Oh. 30,000 pesos worth of tarpaulin And then, contributions naman. ang mula sa nakakatawa Everyoung mga Industrial kababayan, palusot ni Erwin, may tagas daw ang kanyang kisame. Sales. Kaya kumuha ng flood control na mga kababayan, kontraktor para ayusin ang tagas ng kisame. Ay nako, flood control pa mo sa kisame. Tulpok. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Chong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Bukod sa Goyap. mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Linda So at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap, Si Yap mga kababayan, asawa ni mga Yap. Congressman Eric, at si Margie Basco Yap, na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ang Hala, halos mga 10 asawa milyon mga ang kababayan. nakuhang campaign donation ng senador. Para hindi masabing may bias. Diyos ko Lord. Ganyan pa rin asawa ng Sa politician. 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least Yan na mga kababayan, 110 million ang ginastos niya sa election. Hindi pa kasama yung libre ni Bangag mga kababayan dahil kahit saan, di ba, mapunta. Sponsor ni Bangag. Nagpapalikom ng mga tao mga kababayan, binigyan ng ayuda. Yan ang isa din sa dapat imbestigahan mga kababayan dahil bakit gumagamit ng public funds para sa kanilang pangangampanya, mga animal. 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila. Batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na Ipatulfo na yan. hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Talaga, wala siya. Utal-utal siya mga kababayan. Sa halip na na i-deny mga kababayan. Ang sabi pa niya, ay normal lang yan sa Kongreso dahil para talaga daw nagbibiding mga kababayan. Diyos ko Lord. Parang inamin lang din. Eric Yap sa flood control scandal. Muli naming sinubukang kunin ng panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito. Pero hindi pa siya Tulfok. napapaunlak sa isang panayam Mga o tulpok nagbibigay talaga, ng no? komento. Para sa Delikado yan mga kababayan kapag nag-aambisyon na maging presidente pero malabo na yan mga kababayan dahil wala nang tiwala Dahil traidor mga kababayan, mga Tulfo Wala nang tiwala ang mga tao sa kanila mga kababayan. Simula nung nag-traidor sila sa mga Duterte. Sumikat na naman yung mga Tulfo dahil nakisabay sa mga Duterte kunwari mga kababayan. Silang lahat talaga nakisabay. Duterte style Duterte style and then Diyos ko Lord, puro mga kababayan, mga anomalya ang pinagpapasok nila. agenda. Joash Malimban, Billionaire News Channel. At balikan po natin ngayon si Dr. Sylvia Estrada. Bakit bumalik pa yung buwisit? Pinorward na namin yan kanina ayaw namin makinig. Complainant laban kay VP Sara. Hindi kayo matunawan? Ma'am, welcome back po. Bakit bumalik ka pa? Buwisit ka. Thank you. Okay. Forward mga kababayan, bakit lagi ito? Wala ba kayong kadala-dala mga animal? Wala na kayong ibang
The ombudsman is given the power Oh, the ombudsman is our ally ngayon mga kababayan. Yan ang totoo. to investigate our... Visit. Wala na mga kababayan siya na. Forward natin. Salamat din po. Layas Sudas. Hindi ka namin kailangan. Usap-usapan ngayon ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga Ay, umano'y nako. Oh, yan mga kababayan. Si Abante, we are ready to investigate this in the Congress. Oh, si Abante mga kababayan. At etong si Bonjidi ha. Kung papayagan mo yan, Bonjing, yan si Abante na mag-imbestiga dyan, Madriaga, alam na this. Isa ka sa mananagot dyan pagdating ng panahon, Bonjidi. Sige. bagman ni Vice President Sara Duterte. Pero para sa mga kalyado ng bise, hindi kapani-paniwala si Madriaga. Yan ang Talaga. Akalain mo mga kababayan, sinabi niya classmate daw sila ni Sara Duterte sa sa law school, 1990s mga kababayan. 13 years old pa si Sara. Nag-aaral na daw sa law school. Talagang kahibangan. Oh. the report ni Liza Bonzo. So ano po ibig sabihin nito? Naku talaga pong hindi sila titigil. Hindi titigil ang mga animal. Mawarak ang imahe at reputasyon ni Pipi Sara. Pero Walang mga kababayan kapaguran itong mga animal na to. No? Kahit walang kwenta-kwentang mga bagay pinapatulan. And then, eto mga kababayan, kakampi nila ang media. Dahil wala na mga kababayan Di ba na-erase na mga kababayan ang issue ni Bangag, mga flood control o na-erase na dahil si puro na mga Sara Duterte issue na mga kababayan lahat. Diyos ko Lord. Hindi lang sila, ang ginamit nila ay hindi kapani-paniwalang tao. Pare-parehas pinalaga ni na AFP Colonel Raymond Lachica, Attorney Raymond Monsayak at Duterte Ale Harry Roque ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Wala raw silang ugnayan o transaksyon kay Madriaga ang nagpakilala bilang dati umunong bagman ni VP Sara. Sa kanyang sinumpaang salaysay, sila lang din kriminal mga kababayan tapos papaniwalaan nila na gumagawa-gawa ng salaysay. sinabi ni Madriaga na suportado umano ng mga pugo at drug lords ang political campaign ng bise. Kasalukuyang nakakulong si Bangag. How about si Bangag? Si Bangag na naman ang nasa likod dito mga kababayan, sigurado tayo. Madriaga sa Camp Bagong Diwa dahil sa kasong kidnapping. Yan mga kababayan. Sa interview mga kababayan ng abogado niya. 'Di ba si Ramon Tulfo ang sabi, binisita daw ni Sara si Madriaga. Ang pinuntahan pala ni Sara doon mga kababayan. Sabi mismo ng abogado ni Madriaga, ay ibang tao doon sa kabilang mga kababayan yung tinulungan ni Sara na parang baka pulis yun mga kababayan na nakulong dahil sa Oplan Tokhang na pinagbintangan na umaslang. Gustong i-ofera ni Sara ng scholarship ang kanyang mga anak dahil sa serbisyo sa mga kababayan mukhang pinaamin lang ata. Yun ba yun? Basta may binisita siya mga kababayan na for scholarship sa anak nun. Hindi si Madriaga. Yan ang sabi mismo ng abogado on the record mga kababayan So fake news si Ramon Tulfo. At kamakailan ay may dumadalaw raw sa kanya na tauhan umano ng VP dahilan para mapilitan siyang kumanta. Yan mga kababayan, bakit hindi finak-check ng mga nag-news na ito? Nasabi mismo ng abogado mga kababayan na ni minsan wala daw dumalaw mga kababayan na taga-kampo ni VP Sara. Informasyon na siya daw ay ex-aide ni VP Sara ay kasinungalingan. Kalokohan, lies. Hindi po siya kakilala ni VP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si VP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni VP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Yan talaga, pakawala yan ni Bangag mga kababayan. Binantaan ang buhay ni Sara. Sino pa ba ang magbabanta sa buhay ni Sara mga kababayan kundi ang mga Bangag? Dati nang nahawakan ni Roque ang kaso ni Madriaga at sa panahong yun ay ibinalik daw ng mga pulis ang security ni Roque na natanggal matapos nitong yan nang kidnap yan ng mga mga kababayan Chinese. noong 2022 elections. Chinese ang kanilang delikado raw ang grupong kinabibilangan ni Madriaga. Sa isang statement, giit ni Attorney Monsayak na dating spokesperson ni VP Sara, polluted source si Madriaga. Ang interaction daw nito wala silang pake. Whether or not mga kababayan, eto si Madriaga, whether or not magsasaksid yan kanyang kwento. For sure hindi.
ang purpose, iba nga, guluhin mga kababayan, ilayo sa kanya ang usapan. Puntahin, no, papunta doon na mga kababayan kay VP Sara Duterte ang usapan. At least for a while, Dahil kakampi nila ang media. Sasabihin lang na sa media, i-focus nyo yung topic na yan para hindi na mabaling sa akin. Dead cut strategy na Sa naman. grupong ISIP na binuo ni Madriaga ay limitado lang sa isang attorney Ryan Kilala. Paninindigan din ni AFP Colonel La Chica na dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na lahat ng mga ginagawa niya sa AFP ay naayon sa utos ng may otoridad at may prosesong hindi naiimpluwensyahan ng kahit na sinong individual kagaya ni Madriaga. See? Alam niyo po, ang impormasyon para mapaniwalaan dapat kapani-kapaniwala at dapat nanggagaling sa tao na kapani-paniwala. Tapos eto nga kababayan, gagamitin naman nila para sa impeachment ni Sara Duterte. Yan na naman mga kababayan ang purpose niyan. Ikaw naman ay nakakulong ngayon para sa 2 counts of kidnapping for ransom. Minsan ikaw ay na-convict na for kidnapping with ransom din at kinasuhan pa ni Chavit Singson ng extortion. Bakit naman niyang paniniwalaan? Non-bailable ang kaso ni Madriaga at paniniwala ni Roque isa itong taktika ng kampo nito para ma-reverse o maisiwalang bisa ang unang hatol sa kanya. Ang tanong ni Roque, paano nakapagsumite ng affidavit ang isang taong nasa loob ng kulungan? May pumasok na piskal. Diyos ko Lord. Kakampi ba na? Kakampi ba yung piskal mga kababayan? May nilabag ang piskal na yan. Bakit pumasok pa sa kulungan mga kababayan para mag ng affidavit? Nako, bangag talaga mga kababayan. Kabangagan. Yung una kasing na piniresentan niyang sinumpang salaysay, piskal pa ang pinapasok niya sa kulungan. Yan ang nag-administer ng oath sa kanya. How come? Panawagan ni Roque, huwag naman sanang magpagamit ang mga piskal na hahawak sa reklamo ni Madriaga. Nagpagamit na. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Pinasa sa ilalim na ng NBI sa red notice ng Interpol si resigned Congressman Zaldico. Tagal. Ang tagal. Sa pag- Zaldico, maglabas ka na naman ng bagong pasabog Zaldico. Para lahad mo na lahat. Nalugog naman ng mga operatiba. Sabi niya, marami sa pa daw mga BGC kababayan property ni Ko, nakakalap sila ng mga dokumentong may kaugnayan daw sa patuloy na flood control investigations. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Hiniling na ng National Bureau of Investigation sa Interpol na isailalim sa red notice si dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon fugitive from justice, Zaldico. November 23 pa raw nila isinumite ang request sa Philippine Center for Transnational Crime at sa kanilang huling monitoring ay nakasalang pa ito sa evaluation ng Notices Diffusion Task Force ng Interpol. The request is being evaluated in terms of its form and substance. May mga iba na mabilis na na-approve, may mga iba naman na medyo it takes time, kaya kinakailangan natin checkin. Kapag daw naaprubahan, agad na ino-notify ng Interpol ang lahat ng member states na may umiiral na arrest warrant laban kay Ko. Personal na inanunsyo ni Pangulo. Paano na yan? May Portugal na doon na passport mga kababayan. Sige, ang Philippine passport, ikansela? Mayroong passport na isa. Bongbong Marcos ang sandik. Bobong Marcos daw mga kababayan, sabi ng taga Ireland na OFW, Gunggong Marcos. Gunggong. Bayan arrest warrant laban sa dating mambabatas noong November 21. Po, bagamat hindi valid o walang effectivity o ang warrant of arrest issued by a local court before the jurisdictions where they can that Mr. Zaldico will be found. Alam naman po natin that the passport has been cancelled, so may isa pang passport Portugal no? Si former Congressman Zaldico, kaya pwede pong ma-aresto naman yan by virtue of the violation of the immigration laws ng country kung sa matantagpuan. Hindi rin daw isinasawalang bahala ng NBI ang mga ulat na maaaring may hawak na foreign passport ang dating mambabatas. Patuloy din ang verification ng ahensya sa kinaroroonan ni Ko. Kahapon lang sinalakay ng NBI ang BGC property ni Ko kung saan 3 vault ang kanilang binuksan sa bisa ng search warrant. May pera! Doon daw ay kanilang natagpuan ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control scandal. Baka sinira na ninyo yung mag-uugnay kay Sandro?
Din daw mga lumutang na pangalan pero hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye ang NBI. Lumutang na pangalan, ha? Baka ando ang pangalan mo. The NBI would like to believe that the evidence we collected by virtue of the search warrants are actually very important. Kasi nagmamatch po ito sa ating mga earlier na nakita. Bukod sa O baka tanim ano na naman yan, mga kababayan. Ang problema dyan, tanim ebidensya, and then bigla-bigla, mga kababayan, nadamay na naman ang Duterte. Kanilang usual na taktika, mga kababayan, gaya ng ginawa nila kay Roque. Tinaniman nila, mga kababayan, ng ebidensya. mga dokumento, may nasamsam ding pera mula sa property ni Ko. Nasamsam? Ang kanilang mga nakalap ay kanila na ring i-cross-reference at ika-counter-check sa mga umiiral ng impormasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Nagpapatuloy na investigasyon. Walang katapusang investigasyon. Diba? Walang katapusan, mga kababayan, puro imbestiga. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. News Channel. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga panibagong kagunggungan? Post the comments below.